Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Takriti Explosion. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Akibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria ay hinggil sa issue ng we support PNP's crime rate decrease o yung pagbaba ng crime rate ng itinala ng ating report ng ating PNP. Ang crime rate is down to 8% according to the PNP from the period of January to November to October 2023 compared to last year 2022 focus crimes or crime to person and property or index crime. So, ang statistics record ito ng crime rates ay mula sa walang humpay na paglilingkod di umano ng ating PNP. So, nagkaroon ng pagbaba yung crime rate compared to last year, 2022, ngayon 2023, January to October. So, 8%. So, bumaba doon sa focus crimes o index crimes. So, ang yung index crime na sinasabi ito yung crime to property, crime to person. Yan, yung mga ganyan yung index o focus crimes. So ngayon ang pagprotekta ng ating PNP laban sa kriminalidad ay nagbigay ng resultang ito na pagbaba ng ilang porsyento dangan nga lamang sa mga naitala at balitang krimen ay bumaba pa rin ang crime rate. So overall ay naging maigting hakbangin ng ating PNP at maging pakikisa ng mamamayan laban sa krimen upang makamit ang seguridad mula sa nasabing resultang crime rate. So yun, kahit na doon sa may mga nababalita tayo na yan, ilang mga krimen na mga assassination, murder, yan, mga ilang mga crime to person ay mababa pa rin yan compared to last year ng 8%. So kaya sa kahit paano ay naging maigling pa rin ngayon taong ito yung kanilang kampanya laban doon sa kriminalidad. So ang The Critics Promotions at People's Anti-Crime Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang tao. At sa issue ito ng pagbaba ng crime rates ay ating maigting na sinusuporta ng ating PNP at naway suportahan ito ng maming Pilipino at pamalaan sa akbangin at pagpapairito ng peace and order. So ang 8% ng pagbaba ay mahalagang improvement sa mga naitalang krimen comparing this year and last year index crimes and focus crimes kagaya ng murder, homicide, theft, robbery, carnapping, etc. So tayo ay may team na sinusuportahan at suportahan natin yung ating peace and order service o paglilingkod ng ating PNP na ito ay kanilang mapaigting at yung kanilang naging effort ay bumaba ng 8% this year. So mahalagang bagay yon yung 8% na pagbaba na yon na kung saan itong focus crime sinasabi na kanilang compare ay ito yung nabagay natin kanina na crime to person and property na kung saan ito yung murder, homicide, theft, robbery, yan, carnapping, yan yung mga crime to, yan yung focus crime, crime to person. So ibig sabihin mo ba? So ibig sabihin kahit nakakabalo tayo ng mga rape, mga murder, yan, mga assassination, yan ay ano pa rin siya, mababa pa rin compared last year. Kumbaga man, kung ito-focus mo doon sa iisa lang yan, mas mababa yung murder ngayon kaysa doon sa murder noon. Kumbaga gano'n. Pero kaya lang pangkalahatan yan assorted siya kumbaga man sa focus crime or index crime. So hindi isang krimen lang. So iba't iba to the focus crimes. Aside pa rin yung other crimes na mga labas doon sa focus crime. So ngayon for the whole country, kahit paano mababa nga itong total crime recorded mula January to October
Sa gayon man ay ating boses na patuloy na pag-ibayuhin ng PNP ang serbisyo nito na protektahan naman sa laban sa kriminalidad mula mabibigat hanggang magaan krimen at maging patas syempre doon sa mga patupad ng krimen na walang sinisino, mayaman, mahirap, yan, basta nakagawa ng krimen, so aksyonan at napatan ng batas. So yun, at kumbaga man yung naitala siguro nasa 3,000 krimen niya yan, hindi, mga humigit kumulang mga, hindi ko matandaan kung ilang libo yun yung krimen na nagawa, pero kung ikukumpara mo dun sa ilang libong munisipalidad natin, eh halos tigilan lang sila. Halimbawa kung i-distribute mo to all municipalities, eh tingin mo wala pang limang krimen yung bawat municipalidad sa focus crime. So ibig sabihin kahit paano yung bawat municipality na tumatala ng 5 crimes, medyo ano rin yun. Kaya lang syempre mabigat yun kasi yung focus crime medyo mabigat na rin yan, eh. Kaya lang mababa pa rin ang total ng crimes kung i-distribute mo yun the whole country na mga crime. Pero siguro from crime to January to October, hindi naman siguro, ano ba yung January to October, kung i-distribute mo yung dami na yun, maaaring tigli-5 lang yung krimen sa bawat mga munisipyo. So siguro maaari siguro, kaya lang mababa pa rin. Siguro meron mga hindi may mga krimen din siguro na hindi naiitala doon sa logbook, or maaaring meron na absolute na namin siguro. Maaaring ganun, or ano ba itong nagiging batayan pa ng record na ito na tinatanong ng PNP, maaaring ito ay syempre ito yung mga iniimbestigahan mga kaso, mga siguro, or mga pinroseso mga kaso, maaaring ganun, or itong batayan ng dami na statistic ng PNP. So hindi natin nabusisi masyado kung ano yung basihan ng record na natin naman. Pero bagaman doon sa relying PNP's report, mababa yun. Bagaman kahit yung daming yun, mababa pa rin yun. So for this achievement, we hope ilan lamang sa ating PNP ang nagsuffer ng mabigat sa paglaban sa krimen for this year na pagpapahirap ng peace and order. So pinahalaga natin ang buhay at kalusugan at pamumuhay ng ating PNP dahil sila ay naprotekta sa bansa. Kung kaya't suportahan sila ng ating pamahalaan at mamamayan, at higit ay dalangin natin ang protekta din ng Diyos sa kanila in protecting the good and the people. So yun, sana yung nagsuffer na mga ating mga kapulisan. So halimbawa from January to October, so sana ilan lang yung mga pulis na maaaring naging casualty dyan, maaaring nasugatan, napaslang, o ano mang inabot nila doon sa pagsupil ng mga krimen. So sana mababang naitala lang yan yung mga nangyari sa ating mga kapulisan. Mostly sila iligtas doon sa anumang uri ng mga pahamakan in protecting the people, pagprotekta ng mabuti o yung pagpapahirap ng peace and order. So sana ganun yung nangyari na o konti o maging wala January to October na nagsuffer na pulis in protecting the country from the crimes. Yan. So dito rin sa crime rates na ito at naitalang krimen sa bansa, ay naway iilan lamang dito yung mga abusado na PNP o pulis na gumawa ng krimen ang naitala dyan, o ilan lamang nakagawa ng krimen at nasubilagan. So sana doon sa naitalang libo na yon na from January to October, sana ilan lang yung pulis na naitala doon na umabuso nakasuhan. So maaari may ilang pulis na napatalan, sana ilan lang sila ron doon sa ilang libo na yon. So we hope ay maging accountable at maasahan ng maraming PNP. Hindi sila kaisa at siyang gumagawa ng krimen mula sa iba't ibang kriminalidad. Liwanagin ni Mother Mary ang PNP at may iwasan nila ang tukso ng paggawa ng krimen o pang-aabuso mula sa kanilang tungkulin at iba't ibang bagay. So sana yon. So sana ay ilan lamang yung mga PNP na nakagawa ng pang-aabuso na naitala doon sa January to February crime rates. At gayon din ay maliwanagan sila ni Santa Maria yung PNP. At sila ay hindi maiwasan nila yung tukso na umabuso doon sa tungkulin or rekta na gumawa ng krimen. Yan, ang sariling interes. Yan, nagawa sila ng mga
yung kagaya na itala ng mga crimes na nagagawa ng ating PNP o mga abuso sa kanilang tungkulin at iba't ibang krimen na kanilang nakakasangkot. So sana ay naiiwasan nila yan sa gabay ni Banala Santa Maria. So ngayon ay maging patas sila dun at maging patas sila sa pagpapairal ng peace and order. Walang kinikilingan at walang pinapabunan. So dapat ay fair yung kanya peace and order implementation. So ang kaliwanagan ni Mother Mary ay magliwanag sa masa mula pamahalaan at mga Pilipino. At ang pamahalaan ay mamahala ng mabuti at matuwid. At ang mamamayan ay sumunod sa pamahalaan at ang lahat ay sundin ang mabuting balita. O Diyos sa kanyang kalooban at makapambuhay tayo ng may kaligtasan spiritual at mapayapa at maunlad. So sana maliwanagan ng Banala Santa Maria ang bansa mula pamahalaan at mamayang Pilipino. So at tayo ay talimahin natin yung mabuting balita. Sa gayon yung pamahalaan ay mga gabayan at yung ating mga naninilbihan sa pamahalaan na naglilingkod ay makapamahala ng mabuting matuwid, patas, yan, matutugon niya yung karapatan ng tao at nakapagpapairal siya ng mabuti sa bansa. So yung mamayan din kung kayo ay tinatarima nyo ang mabuting balita at naliliwanagan kayo naman ay makasusunod na higit doon sa pamahalaan. Tayo makasusunod ng lubos sa pamahalaan kung tayo ay nasunod sa Diyos. Sapagkat banal yung pagsunod sa Diyos. Kung nasusunod natin ng Diyos, masusunod natin na higit yung pamahalaan. Yan. Sa gayon, magkakaroon tayo ng kaligtasang spiritual at tayo ay at kapayapaan sa bansa na walang kaguluhan. Wala dyan sa paglabag sa batas at iba't ibang mga pagkakasala na nagdudulot ng kaguluhan at hindi mabuting pangunan sa ating bansa or hindi walang katiwasayan na pamumuhay. So yun at muli sana nakapagsabuhay man ng Tacletics Promotions ng konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggo. At sana ay patuloy na magabayan ang ating pamahalaan at PNP sa kanilang pagbubutuban ng tungkulin at sila ay protektahan ng iligtas ng ating mga napapagod. At sila ay mga pamahala at mapapayiran ng patas ng gusto. Nakapusin nila.